Panginoon po na aming Diyos na Yahuwah, maraming salamat po Ama sa lahat ng iyong kabutihan. Maraming salamat. Iniingatan mo kami sa araw-araw ng aming buhay. Hanggang ngayon buhay kami at malakas. Higit po sa lahat, taglay namin ang aming banal na kahalalan, ang tumawag, sumamba sa iyong banal na pangalan. Amang banal, pakipatawad po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang. Ama, patawarin mo po kami sa lahat ng aming mga kasalanan. Pakilinisin pong ganap ang aming mga puso't isipan upang maging karapat dapat kami sa iyong banal na harapan. Ama, mag-aaral po kami ng iyong mga katotohanan. Maaari po ba ipagkaloob sa amin ng mga katangiang aming kailangan upang buong linaw naming maunawaan ang mga aral na aming tatanggapin. Magsilbing gabay po namin sa patuloy naming mga paglilingkod sa iyo. Pakibasbasan po ang aming kapatid na mangunguna sa aming gagawing pagsamba. Ipagkaloob sa kanila ang katalinuhan at karunungan nagmumula sa iyo, upang nang sa ganun maituro nila sa amin ng buong linaw ang iyong mga katotohanan. Lahat kami makapagpatuloy sa kasakdalan ng aming mga paglilingkod. Amang banal, pakibasbasan din po ang mga handog na aming isinimpan, magamit po sa lahat ng kanyang kaukulan. Makapagdulot kami ng iba yung kapurihan sa iyong banal na pangalan. Ama, buong buo po ang aming pag-asa at pananampalataya na dinirinig mo ang aming mga panalangin. Pinatawad mo na rin po kami, Ama, sa aming mga pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ang lahat ng ito'y buong galang po naming hinihiling sa iyo. Sa tanging pangalan ng Panginoong Yahushua na aming dakilang tagapagligtas. Amen. Mga magulang at mga mahal na kapatid, habang tayo ay umuusad sa ating paglalakbay tungo sa ating pinakalulunggati na kaligtasan,
Hindi natin maiiwasan na tayo ay makipag-ugnayan sa iba. Bawat pagkikita ho natin ay humuhubog ito sa ating mga landas tungo sa ating kabutihan. Sa mga sandaling ito, dapat nating pangalagaan ang ating pananampalataya bilang mga tapat na tagasunod ng ating Panginoong Yahushua, ang Kristo, at igalang nating patuloy ang ating paglilingkod kay Yahuwah, ang ating manlilikha. Paano natin maaabot ang ganitong malalim na pangako ng Diyos sa atin? Anong mga pamantayang moral ang dapat nating sundin sa ating mga kilos at pag-uusap kapag tayo ay nakikihalubilo sa ating kapwa-tao, maging sa mga taong hindi natin kakapatid sa pananampalataya? At gaano ho kahalaga ang pagpapanatili ng mga prinsipyong ito, prinsipyong makadiyos, prinsipyong ayon sa kalooban ng Ama? Ngayon, atin pong tatalakayin ang kritikal na tanong na ito, at ito'y ating sasaliksikin sa pamamagitan po ng pagbabasa ng mga salita ng Diyos na punong-puno ng karunungan na nakasulat sa Biblia. Sa isang tagpo po sa buhay ng ating Panginoong Yahushua nang siya po'y nasa lupa pa, ano ang isinagot niya sa isang tanong ng isa sa mga pinuno ng mga Hudyo tungkol sa kung paano nila makakasama ang Diyos? Ating basahin ang unang talata sa ating pag-aaral sa Lucas. Isang pinuno ng mga Hudyo ang nagtanong kay Yahushua, "Mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkaroon ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Yahushua, "Bakit mo sinasabing mabuti ako? Ang Diyos lang ang mabuti, wala nang iba." Ano pong tagpo ito? Ito isang tagpo na ang ating Panginoong Yahushua ay nasa lupa pa. Merong isang pinuno ng mga Hudyo nagtanong sa kanya. At ang tanong ay may kaugnayan sa pagtatamo ng buhay na walang hanggan. Sa ibang salita, natural, para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan, kailangan ay masunod natin ang kalooban ng Diyos. Di po ba? Kailangan ay malaman natin ang mga kabutihan, mabubuting gawa, mabubuting moral na dapat malaman ng tao. Ang sagot diyan ng ating Panginoong Yahushua ay maliwanag. Bakit mo sinasabing mabuti ako? Bakit ganun po ang isinagot ng ating Panginoong Yahushua? Sapagkat ang sabi ng isang pinuno ng mga Hudyo, "Mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkaroon ng buhay na walang hanggan?" Pinunas siya sa pagsagot ng Kristo na ang sabi, "Bakit mo sinasabing mabuti ako?" Kristo na po yan, no? Panginoong Yahushua na po ang nagsasalita. Bakit mo sinasabing mabuti ako? Ang Diyos lang ang mabuti, wala nang iba. Dito mapapansin po natin na ang Panginoong Yahushua, bagamat siya'y banal, pero hindi niya ipinagmalaki na siya po ay mabuti. Kung mayroon man siyang itinuro na mabuti, ay ang Diyos lang. Sa panahon natin, may mga iba't ibang mga mangangaral na sila daw ay pag nagsalita, ang kanilang salita ay sagrado, ang kanilang salita ay mabuti, sapagkat sila ay mabuting tagapagturo, sila ay mga mabubuting mga tao. Ang Kristo hindi ganun eh. Ang Kristo ay alam nating banal, pero sa kabila ng kanyang kabanalan ay hindi niya sinasabing siya ang mabuti, bagamat siya ay mabuti. Sinong itinuro niyang mabuti? Ang Diyos lang ang mabuti at wala nang iba. Ayon po sa pagtuturo ni Haring David. Ano ang kanyang pahayag tungkol sa ating Panginoon Diyos na si Yahuwah? Katulad din ba ng sinabi ng ating Panginoong Yahushua doon sa isa sa mga pinuno ng mga Hudyo? Ito nakasulat sa aklat po ng Psalms. Ating basahin ito sa Psalms 106:1 and chapter 34:8 sa Sephora Bridge. Ganito po nakasulat, mga kapatid. Hallelujah! Oh, give thanks to Yahuwah,
for he is good, for his mercy endures forever. Sa 38, 34:8 ang sabi, "O taste and see that Yahuwah is good. Blessed is the man that trusts in him." Kaya ang sinabi ng ating Panginoong Yahushua, tugon niya doon sa isa sa pinuno ng mga Hudyo, walang mabuti, wala, kundi ang Diyos lamang. Yan din ang paninindigan ng ninuno ng ating Panginoong Yahushua, walang iba kundi si Haring David, nang sabi niya, Hallelujah! Doon sa salitang Hallelujah, nandoon ang pangalan ng Diyos, yung pinaka-suffix, Yah. Yan ay pinaikli na pangalan ng Diyos na Yahuwah. Kaya yung hallelujah, yan po yung kataga para purihin ang Diyos. Ang sabi, "Oh, give thanks to Yahuwah, for He is good. Oh, taste and see that Yahuwah is good. Blessed is the man that trusts in Him." Sa makatuwid, ang tao para magtamo ng karapatan sa paglilingkod sa Diyos at magkamit ng buhay na walang hanggan, kailangang malaman natin, una sa lahat, ang kabutihan, ang mabuting moral ay ating matututunan, hindi kahit kanino, kundi sa Diyos lamang. Wala nang iba, sapagkat siya po ang mabuti, wala nang iba. Mga kapatid, kung ang Diyos ay mabuti, natural, ang ating matututunan sa Kanya, mabuting moral, mabuting pag-uugali, mabuting ugali o kaya paraan ng pakikihalubilo sa ating kapwa-tao. Di po ba totoo yon, mga kapatid? Pero kapag tayo ay nakinig sa kalaban ng Diyos na si Satanas, ang matututunan ng tao ay kasamaan, pagsisinungaling, pagyayabang, pagmamalinis. Di po ba, mga kapatid? Kaya mahalaga na ating nalaman bilang refresher ng Diyos ang siyang mabuti. Kaya dapat tayo ang wika na maging katulad niya. Sapagkat ang sabi, "Blessed is the man that trusts in Him." Kaya ang kailangan sa atin, para tayo magkamit ng buhay na walang hanggan, kailangan magtiwala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay mabuti. Paano natin magagawa po yun? Kailangan ng ating paraan at sistema ng pamumuhay ay nakaayon sa kalooban ng Panginoon Diyos. Paano nga ba yun? Next slide, ganito nakasulat. Ito ang nagtuturo sa atin na talikuran ng kasamaan at makamundong pagnanasa. Kaya mamuhay tayo sa mundong ito ng maayos, matuwid at makadiyos. Paano natin mai-align o maisang-ayon ang ating paraan ng pamumuhay sa kalooban ng Panginoon Diyos sapagkat ang Diyos ay mabuti, kailangan po talikuran natin ng kasamaan. Bakit? Sapagkat ang Diyos ay hindi author ng kasamaan Sino author ng kasamaan? Ang kalaban ng Panginoon Diyos na kalaban din natin. Una, tandaan natin, meron tayong tatalikuran. Ano po yan? Yang kasamaan. Saan nandun po yung kasamaan? Nasa mundo. Saan tayo naroon? Nasa mundo pa. Ano pang isa sa dapat nating talikuran katumbas ay ating itigil na gawin? Yung makamundong pagnanasa. Nagkalat yan. Pagnanasa sa laman, pagnanasa sa mga bagay na panlupa, sukdo lang siya'y gumawa ng masama, pagnanasang magkaroon siya, mag-amas ng iba't ibang wealth at properties na ginagamit ng iba, ang kanilang, pagiging leader ng relihiyon para sila'y makabili ng kanilang pansariling pangangailangan, makamundong pagnanasa. Hindi yon ang dapat nating maging ugali para tayo maging katulad ng Diyos na mabuti. Mga kapatid, ang ating moral ay maging mabuti, talikuran natin yung mga yan. Magagawa ba natin yan o hindi? Magagawa. Anong iisipin natin? Naglalakbay lang kami sa mundo. Ang mga bagay na ating mga naamas o ating mga naipon at naipundar, maiiwan natin yan. Darating ang panahon, di ho ba? Kaya mayroong mga may mga taong namatay na marami silang naiwang kayamanan. Kaya tatandaan natin na hindi masama ang tayo ay umasenso sa paraan ng pamumuhay kung sa tamang paraan at makadiyos na paraan. Pero kung ikay sumulong at yumaman na hindi naman makadiyos ang sistema o paraan,
minanipula ang mga ibang tao, ginamit ang ibang mga tao para siya yumaman, para siya ay mag-amas ng wealth, hindi ho maka-Diyos yun. Hindi sang-ayon ng Diyos doon. Kailangan po, di bale, na tayo po ay hindi gaanong mayaman, hindi naman gaanong mahirap, katamtaman lang, pero tama ang sistema ng paraan ng ating pong pagkita ng pera, ng ating pamumuhay. Ang sabi nga po diyan, mamuhay tayo sa mundong ito. Sino kausap ni Pablo diyan? Si Tito. Sino si Tito? Isa yan sa mga tagapagturo, tagapangaral, panahon ng unang iglesia na itinatag ng Kristo. Paanong pamumuhay sa mundong ito ng maayos? Hindi magulo. Kailangan matuwid, hindi liko. Kailangan maka-Diyos, hindi makalupa, hindi makamundo, hindi masama. Kaya, yan ang ating dapat gawin. Ang ating dapat naturuan ng ating sarili. Itong ating sarili, kailangan natin po ay ating maiayon sa kalooban ng Panginoon Diyos. Bakit kailangan nating talikuran ng lahat ng kasamaan? Mga makamundong pagnanasa at mga gawaing makamundo, katulad ng pagpunta sa mga nightclub na yan, yung mga nightlife na ang sabi nila, nandyan ang pakikiapid, pangangalo niya, kung ano-anong iba't ibang uring kasamaan. Ito ho, ang sabi ng Biblia. Next slide. Kailangan mayroon tayong i-reject. Ito, huwag niyong ibigin ang mundo. Di ba ang Diyos ay pag-ibig? Opo. Anong sabi niya? Ang dakila sa tatlo, pananampalatay, pag-asa at pag-ibig. Ang mahalagay pag-ibig. Pero diyan meron siyang ipinagbawal. Ano yan? Huwag niyong ibigin ang mundo o ang mga makamundong bagay. Ang umiibig sa mga ito ay hindi umiibig sa Ama. Sulat niya na Juan, na yan ay idinikta ng Espiritu Santo sa kanya. Ang sabi niya, huwag niyong ibigin ang mundo o ang mga makamundong bagay. Ang umiibig sa mga ito ay hindi umiibig sa Ama. Bakit? Sapagkat lahat ng kamunduhan, ang masasamang hilig ng laman, ang pagnanasa sa mga nakikita ng mata, at ang anumang pagmamayabang sa buhay ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa mundo. Ang mundo at lahat ng bagay dito na hinahangad ng tao'y mawawala. Ngunit ang taong sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Nakita ninyo ang dahilan kung bakit dapat nating i-reject ang mga bagay na makamundo at ang sabi, huwag ibigin ang mga bagay sa mundo? Bakit? Sapagkat ang umiibig sa mga ito ay hindi umiibig sa Ama. Inibig mo ang pangangalo niya, galit sa iyo, Diyos. Inibig mo ang pakikiapid, galit sa iyo ang Diyos. Inibig mo ang mga bagay na panlupa, na sukdulang ikaw ay pumaminsala sa iyong kapwa. Inibig mo yon, ay mawawala ang pag-ibig sa iyo ng Diyos. Di po ba, mga kapatid? Ano-ano ang ilan sa mga detalyeng sinabi ni Juan Apostol na dapat natin po na iwasan sapagkat makamundo, sapagkat ang lahat ng wika ng kamunduhan, ano-ano yan? Masasamang hilig ng laman, ang pagnanasa sa mga nakikita ng mata, anumang pagmamayabang sa buhay ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa mundo. Ang mundo't lahat ng bagay dito na hinahagad ng tao ay mawawala. Yun ang sinabi natin kanina. Hoy, bakit nga naman tayo ay maging makamundo ang ating isipan? Walang rason para tayo ay ikangay mag-ukol at ibigin natin ang mga bagay sa mundong ito. Pero ito, ang kontra sa idea sa talatang binasa natin. Ngunit ang taong sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Kaya diyan ay nakikita ang komparasyon o ang pagtutulad sa nabubuhay sa mga bagay na makamundo at nabubuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Di po ba? Mga kapatid, paano natin magagawa yun? Nasa mundo pa tayo, sabi ng iba. Naglalakad tayo, naghahanap buhay tayo, marami tayo nakikitang ng ating mata na minsan ay hahangaan mo. Hindi masama ang humanga sa kagandahan na nakikita ng ating mata. Pero huwag ka na mag-isip ng higit doon sapagkat ang sabi nga ng Biblia, hindi man natin ginagawa ang pakikiapid ng pisikal, pero ang mag-isip ka lang na ng masama at pagnanasa ng masama sa babae, kung ikay lalaki,
sa lalaki kung ikay babae, pakikiapid na yan. Pag-iisip pa lang yon, di po ba? Kaya mga kapatid, mahirap sa isang punto, pero hindi imposibleng gawin. Paulit-ulit nating sinasabi yan, sapagkat walang iutos ang Diyos sa atin na hindi natin kayang gawin. Di po ba? Kaya natin gawin yon. Hindi magbibigay ang Diyos ng utos na hindi natin kayang gawin. Kaya dapat natin gawin yon, mga kapatid, sapagkat kaya natin gawin. Kaya instead ng ating gawin ay ang mga bagay na makamundo, kaya wala na tayong panahon sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya ang mga tao, pagka atin silang inanyayahan, ako ang wikay pagod. Ako ang wikay tutulog ng maaga sapagkat ako'y maaga pang gigising. Bakit? Puro makamundong nasa isip Di po ba? Hindi ibig sabihin masama ang maghanap buhay. Kailangan po yun para tayo mabuhay. Masama ang tamad, sapagat ang tamad walang karapatang kumain. Bawat subo ng taong tamad, kasalanan yon. Kasalanan yon. Bakit? Wala ka namang ginawa, kundi ikaw ay dumepende, naging parasitiko ka sa iba. Asang-asa ka doon sa iba. Hindi ka kumakayod, hindi ka nagtatrabaho. Wala kang karapatang kumain. Sabi ni Pablo doon, sa mga kapatid nung sa Tesalonica noon, di po ba? Ang ayaw gumawa, huwag din namang kumain. Pero mga kapatid, mahalaga ang maghanap buhay. Sa mundo po yan, pero huwag sobra. Ano man bagay na sobra, sa mundong ito lumalabas, mas iniibig mo yung mga bagay na nasa mundo. Ano pang dugtong na pahayag naman ng Apostol Pablo para atin pong itakwil ang mga bagay na makamundo. Next slide, ganito nakasulat. Roma 12. Huwag ninyong tularan ang mga pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. Hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong mga isip para malaman ninyong kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, ganap at kalugod-lugod sa kanyang paningin. Yung ating binasang yan ay pahayag ng Apostol Pablo na yan po ay sa Roma niya kanyang isinulat nang sabi niya doon sa mga kapatid na taga-Roma, maging sa atin, applicable po yan. Huwag niyong tularan. And pag sabi nga, pag binasa niyo sa Sefer Abridged Bible, and be not conformed to this world. Huwag nating tularan ng pag-uugali ng mga tao sa mundo. Alam naman na natin yung pag-uugali nila di ba? Mga kapatid, nag-iipon ng kayamanan sa mundo ay mawawala din naman yan. Maiiwanan din naman yan. Anong karugtong na sabi ni Pablo? Hayaan niyong baguhin kayo ng Diyos. Na makatwid, para ating ma-reject ang mga bagay na panglupa. Huwag nating ibigin ang makamundong mga gawain. Kailangan meron tayong babaguhin. Pero magagawa ba natin sa ganang atin yon? Hindi. Sabi nga ni Pablo sa aking katawan, may dalawang kautosang naglalabanan Kautusan ng kasalanan at kautusan ng Diyos. Kabanalan. Abang tao ako, sino magliligtas sa akin? Hindi natin kayang magbago ganang atin. Anong gagawin natin? Hayaan natin na tayo baguhin ng Diyos. Anong dapat unang mabago? Yung pag-iisip ng tao. Ano layunin? Para malaman natin ang kalooban ng Diyos. Ano yun? Kung ano ang mabuti, kung ano yung ganap, at kung ano yung kalugod-lugod sa kanyang paningin. Ano pa sabi ni Pedro? Dahil naghirap ang Kristo sa katawang tao niya, dapat ay handa rin kayong maghirap sapagkat hindi na gumagawa ng kasalanan ang taong nagtitiis ng hirap. Diyan ay kaugnay din ng pahayag ni Pablo, yung pahayag ni Pedro. Para tayo po ay mabago at tayo ay huwag mabuhay sa buhay na makamundo, kailangan tayo po ay maging katulad ng Kristo. Anong nangyari? Ang Kristo'y naghirap sa kanyang pamamalagi sa mundong ito, sa maikling panahon. Yung mga alagad niya, dapat din kayo maghirap. Bakit? Sapagkat hindi na gumagawa ng kasalanan ang taong nagtitiis ng hirap. Totoo nga naman yun Di ho ba, mga kapatid? Ang Kristo, kaya po, hindi nakagawa ng kasalanan Bakit? Sapagkat siya naghirap. Ano ibig sabihin po naghirap? Naghirap ang kalooban niya sa pagsunod sa kalooban ng Diyos? Hindi. Ano ibig sabihin?
Tinakwil niyang kasamaan yung panunukso ng dyablo. Hindi siya nakagawa ng kasalanan nung tuksohin siya. Bakit? Ang ginawa niya nang hawak siya dun sa mabuti. Nang hawak siya dun sa aral ng Diyos. Nasusulat. Ganon din tayo, mga kapatid. Matitiis din natin ang lahat ng mga tukso. Ibig sabihin, hindi natin magagawa yon kung tayo po ay mag-iisip ng Kristi naghihirap para masunod ang kalooban ng Diyos. Di po ba, mga kapatid? So, ganyan din po tayo dapat. Kailangan po magkaroon din tayo ng kaisipan na katulad ng Kristo. Sapagkat ito, tingnan ninyo ho, mahirap mag-control ng sarili. Pero di bali maghirap ka, basta kontrolin mo. Yung gusto mo na gawin, na labag sa kalooban ng Diyos, tinitiis mo yon. Di baling maghirap ako, masunod ko lang kalooban ng Diyos. Ang Kristo naghirap para masunod ang kalooban ng Diyos. Di po ba, mga kapatid? Nagtiis ng hirap. Kaya tayo, sa mga alok ng mundo, kailangan tiisin natin yun. Di baling tayo maghirap, basta masunod natin ang kalooban ng Diyos na huwag tayong maging katulad ng mga taong taga-mundo. Di po ba, mga kapatid? Anong prinsipyo ang kailangan pa natin? Next slide, 12:18. Ito nakasulat. Hanggat maaari, ano sa English? If it is possible, kung maaari, mamuhay kayo ng mapayapa sa lahat ng tao. Kaya, kung nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo. Kung siya'y nauuhaw, painumin mo. Dahil kapag ginawa mong mga ito, mapapahiya siya sa kanyang sarili. Huwag kayong patatalo sa masama, kundi talunin ninyo ang masama sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Isa to sa magagandang mga talata ng Biblia. Di ba? Bihira nating mabasa ito. Sabi ni Pablo sa mga taga-Roma, hanggat maaari, mamuhay kayo ng mapayapa sa lahat ng tao. Bakit? Sapagkat mahirap yun eh. Sige nga, mga kapatid, huwag tayong, sabi nga ay magpakunwari. Yung sa totoo lang tayo, yung bang mga tao na nagbabanta sa atin. Mga kapatid, sa tingin nyo, kung tayo lang po sa ating sarili, sa tingin nyo, mamahalin pa ba natin yon? Siguro sasabihin natin, pinagbabantaan nyo buhay namin. Mga taong nang api sa atin, sa mga taong ika nga ay inalis sa iyo yung karapatan mo. Ikaw ay para kang alipin nila. Mga kapatid, mahirap na isipin din yun minsan di ba? Kaya minsan, ang karanasan natin, bumabalik sa isip natin, grabe itong ginawa sa akin. Pero sabi ni Pablo, bagamat may kahirapan, hanggat po pwede, hanggat maaari, mamuhay kayo ng mapayapa sa lahat ng tao. Pwede ba natin gawin yon, mga kapatid? Kayo po makasasagot nun. Ako din ang makasasagot nun sa aking sarili. Alam nyo, sa ating mga ginagawang podcast o Bible study, meron tayong mga nababanggit na mga gawain ng ibang tao, mga taong ating tinutukoy, na ang kanilang gawain ang ating pinupuna. Hindi yung tao. Ang tao kasi, gaya natin, makasalanan din yun di ba? Yung kanilang doktrina ang ating pinupuna. Ngayon, sa ating pagpuna, sa kanilang doktrina na, sabi nga, distorted kasi po Masama namang hindi punahin yon. Sapagkat para nating kinokondone o para tayong sumasang-ayon sa kanilang ginagawa na dinidistort yung talata ng Biblia. Galit ang Diyos dun Bawal magdagdag, bawal magbawas. Kahit kudlit o tuldok, bawal. Yung pakayang salita ang itutwist mo, papalitan mo para sumang-ayon lang sa gusto mo. Yan ang kung tawagin natin ay eisegesis na paraan ng paggamit ng Biblia. Yung ganyang uring mga taong nagtuturo, pinupunan natin ang turo nila. Ngayon, kung sila man po ay ating nababanggit, hindi sapagkat hindi natin sila mahal. Yun nga ang kahayagang mahal natin sila sapagkat yung mga taong nasa paligid nila, halimbawa, sa gobyerno o kaya ay sa isang relihiyon, di po ba? May isang leader po dyan. Ang mga nasa paligid niya, parang mayroong hesitation na sabihin sa kanya, leader, mukhang mali yata po, hindi yata ayon sa Biblia, hindi yata ayon sa prinsipyo, hindi yata ayon sa gobyerno, sa artikulong ganito ang ginagawa po ninyo Nagkakaroon silang ng hesitation.
Kasi tao yung pinagsabihan nila. Baka ika nga ay magalit sa kanila, i-demote sila o i-destino sila sa kung saan-saan, di po ba? Kaya tayo, ang ating ginagawa, pagpuna para magkaroon ng liwanag sa tao at kayo ang hahatol, hindi kami. Never na ating sasabing mali sila. Kundi ihahayag natin, ano ba tama? Yun ang ating babasahin. At bahala ang tao ang humusga. Ganyan po, hindi natin ipipilit sa tao. Ang tao makikinig, ang tao po ang huhusga. Di po ba? Yan ang sistema ng ating pagtuturo. Ayon din dyan sa Biblia, hanggat maaari, magkaroon tayo ng mapayapang pamumuhay sa lahat ng tao. Ito, sabi pa nga, kung nagugutom ang inyong kaaway, pakainin mo. Ako po, kapatid naging ministro, nagbabasa lang kayo. Kayo ba, magagawa nyo yan? Siguro maaari itanong nyo sa akin yan. Medyo may kahirapan, kaaway. Kaaway na pisikal, kaaway sa pananampalataya. Kung ako lang ang tatanungin, ako halimbawa, personally, mahirap di ba? Baka habang pinakakain mo, sa pagkakain niya at pagkainom niya ng tubig, sa pininsala, di ba? Pero may kahirapan nga. Pero sa tingin, kaya ba natin gawin? Ang Kristo naghirap di ba? Sa kanyang paghihirap, sa kamay ng mga taong nagpahirap sa kanya, ipinanalangin pa niya. Ang sabi niya, Ama, patawarin mo sila sa kanilang mga kasalanan. Siya ulo natin Siya leader natin Siya ang ating tunay na tagapamahalang pangkalahatan Kung nagawa ng ulo, magagawa din ng mga tagasunod niya. Pero may kahirapan. Pero kaya, mga kapatid. Sana, umpisahan natin yan. Kaya kung may mga nanguusig sa atin at mga kumakaaway sa ating stand o paninindigan, gawin natin, pakainin natin. O pinakain ko ano pinakain mo? Lason. Aba, hindi maganda yun. Madidisgrasya ka, mabibilanggo ka nun. Ibig lang sabihin, ginawang ka ng masama, naging pagturing sa ikaaway ka niya, dahil sa iba ang stand mo sa faith, gawin pa rin natin na mabuti. Yan ang implikasyon yan. Kung siya'y nauuhaw, painumin mo. Dahil kapag ginawa mong mga ito, anong dahilan? Mapapahiya sa kanyang sarili. Tama nga naman. Kinakaaway tayo, pinakain mo. Gutom siya Kinakaaway niya tayo, pinainom mo. Uhaw siya Maya-maya, maiisip nun. Teka muna, kinakaaway ko ito Minamaltrato ko ito kaaway ko ito Pero isipin mo, ginawa niya ako. Gutom ako, pinakain niya ako. Nauhaw ako, pinainom niya ako. Mapapahiya. Ngayon, maiisip ngayon niya, teka muna, mukhang hindi dapat gawin ito sa kanya. Mabuting tao ito. Kaya siya darating ang panahon, magsisisi siya ngayon, di ba? At sasabihin niya, pasensya na po. Di ba? Nakita niya ang pagkakamali niya. Kaya, may kahirapan man, nagawa ng mabuti ang gumagawa sa atin ng masama. Pero yun ang utos para tayo makakapamuhay ng maayos at mapayapa sa lahat ng mga tao. At ang sabi, huwag kayong patatalo sa masama. Yan ang bilin sa mga taga-Yahusya, sa mga Yahusyano, tagasunod ng Kristo. Huwag kayong patatalo sa masama. Imbis na magpatalo, ano dapat gawin? Kundi talunin ninyo ang masama sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Kaya masama ang ginawa, tapatan ng mabuti. Binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Yan lang yan, mga kapatid. Ganyan ngayon ang buhay natin sa mundo. Maraming mga tao ngayon nagpapatayan Pagdating sa politika, nagpapatayan. Pagdating sa reliyon, nagpapatayan. Pagdating sa iba't ibang larangan ng pamumuhay ng tao, maging sa buhay na ito, mga propiedad nila, nag-aagawan ng propiedad, nagpapatayan. Yung mga tagasunod ng Kristo, maging mapayapa kayo sa lahat ng tao hanggat maaari. Yan ang tinig ng Diyos, mga kapatid, para sa atin. In contrast, ang atin contrast sa nangyayari at isipan ng mga tao sa mundong ito. Bakit, mga kapatid? Iglesia tayo ni Yahusya Di po ba, mga kapatid? Kung tayo iglesia ni Yahusya, nandun ang pangalang Yahusya, susundin natin ang ating Panginoong Yahusya. Ngayon, bilang mamamayan, paano tayo dapat umasta, mga kapatid, sa bansa na ating kinalalagyan? Basahin natin ito
Next slide po, mga kapatid. Itong ating mababasa. Magpasakop kayong lahat sa mga namumuno sa pamahalaan. Hindi ito yung tagapamahala ng reliyon. Pamahalaan, government. Sapagkat lahat ng pamahalaan ay nagmula sa Diyos. Sapagkat ang lahat ng pamahalaan ay mula sa Diyos. Siyang naglagay ang Diyos, di ba? Bakit siya naglagay ng pamahalaan o gobyerno? Siyang naglagay sa mga namumuno sa kanilang pwesto. Bakit nga? Kaya ang mga lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinalaga ng Diyos. At dahil dito, parurusahan niya sila. Diyos ang naglagay ng government, dapat tayo pasakop sa kanila. Bakit ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinalaga ng Panginoon Diyos? Ano sabi? Dahil dito, parurusahan niya sila. Ang mga namumuno ay hindi dapat katakutan ng mga gumagawa ng mabuti. Ang dapat matakot sa kanila ay yung mga gumagawa ng masama. Kaya kung nais mo na wala kang ikatakot sa mga namumuno, gawin mo ang mabuti at pupurihin ka pa nila. Kaya ibigay ninyo ang nararapat ibigay. Bayaran ninyo ang inyong mga buwis. Igalang ang dapat igalang at parangalan ang dapat parangalan. Sino pa po ang inilagay ng Panginoon Diyos para tayo ay mamuhay ng maayos at tayo ay napasakop sa kanila saang bansa man tayo nandoon, mga kapatid? Maliban na nga lang kung ikay nasa bansa na ang pinaiiral ay batas na tyrannical o batas na walang Diyos ng mga taong walang Diyos. Umalis ka dyan. Una sa lahat, layasan mo yung bansang yan. Pumunta ka dun sa bansa na may demokrasya, na may kalayaan kang maglingkod sa Panginoon Diyos. Ano ang sabi po ng Apostol Pablo? Ang sabi niya tungkol sa gobyerno o pamahalaan, Diyos ang naglagay niyan. Huwag mong katakutan ng gobyerno. Para wag kang matakot, wag kang gumawa ng masama. Anong dapat mong gawin? Mabuti. Anong kaibahan ng gumagawa ng mabuti? Ang sabi, pupurihin ka pa nila Di ba? Kaya ano ang sabi? Bayaran ninyo ang inyong mga buwis. Kaya yan pong pagpapile ng income tax, tungkulin natin, mga kapatid. Taon-taon, ating ginagawa po yan. Kailangan tayo'y mabuting mamamayana ng isang bansa, lalong mabuting tagasunod pa ni Yahusya. Di ba? Kailangan yon, mga kapatid. Kaya naglagay ang Diyos ng gobyerno. Hindi ibig sabihin kumot ating binibigkas dito ang tungkol sa government ay tayo namumulitika. Hindi. Sapagkat sa ayot gusto natin, bahagi ng Diyos na inilagay niya sa mundo ay ang gobyerno. May gobyernong liko, may gobyernong matuwid. Di po ba? Kaya tayo, bilang mga tagasunod ni Yahusya, mag-ambag sa ikabubuti ng ating bansa. Saan man tayo nandoon. Paano natin magagawa yon? Gumawa ng mabuti, sumama at tumulong sa proyekto ng gobyernong tama at matuwid at makadiyos. Yun ang kailangan nating gawin. Huwag nating takasan ang pagbabayad ng buwis. Ang ibang mga relihiyon ay tumatakas na bayad ng buwis. Pagawa sila komot sa pangalang relihiyon, at pagawa sila ng mga buildings na hindi naman related na sa kanilang faith o sa kanilang pananampalataya, pero sila ay tax-free sapagkat sila po ang nagpagawa Di ba? Mayroon silang tax exemption sa government. Pero ang totoo ay naging building na nagiging profit. Kumikita sila ng pera doon. Pero exempted sila sa tax. Kaya sana ang gobyerno mabuksan ang isipan ng gobyerno na kapag kang mga relihiyon ay nagpagawa na ng mga bagay na hindi na related sa kanilang pananampalataya, quote-unquote, ay dapat ay bigyan ng tax. Sapagkat huwag tayong tatakas sa pagbabayad ng tax. Kaya dito sa Amerika, taon-taon nagpapal tayo ng income tax. May bayad tong ating bahay, may tax ito, ang binibili natin ay may tax. Tungkulin natin yun Paanong makatatayo at paanong ang isang gobyerno'y makapagpapagawa ng kanyang proyektong sa ikabubuti ng kanyang citizenry kung wala tayong ibinabayad na tax. Di po ba? Kaya mga kapatid, tayo bilang mga kabilang sa isang bansa, mamamayan ng isang bansa, kasama tayo
sa dapat na tumulong sa ikauunlad ng ating bansa na kinalalagyan. Ano dapat lagi nating ilagay sa isipan natin, mga kapatid, sa tuwi-tuwi na habang tayo may buhay pa? Next slide. Ganito po nakasulat. Pakinggan po natin ito, mga kapatid. Mga minamahal, ayan ang sabi, mga dayuhan kayong nakikitira lang sa mundong ito. Kaya nakikiusap ako sa inyong talikuran na ninyo ang masasamang pagnanasa ng inyong katawan na nakikipaglaban sa inyong espiritu. Sa lahat ng oras, ipakita nyo sa mga taong hindi kumikilala sa Diyos ang matuwid ninyong pamumuhay. Kahit pinararatangan nila kayo ngayon ng masama, kahit na pinararatangan nila kayo ngayon ng masama, totoo po yun eh. Marami nagpaparatang na masama ang kanyang kapwa. Paratang lang, hindi totoo. Pero ang sabi niyan, kahit pinararatangan nila kayo ng masama, sa bandang huli, makikita nila ang mga kabutihang ginagawa nyo at luluwalatiin nila ang Diyos sa araw ng pagdating niya. Maganda sa atin ay maunawaan natin itong talatang ito. Di ba? Mga minamahal, ang sabi, mga dayuhan lang kayong nakikitira lang sa mundong ito. So tayo, ay ang mga kayahusya, dayuhan lang. Kaya ang sabi ng Kristo, hindi ito ang aking tahanan. Di ba? Ang aking tahanan ay doon sa piling ng Panginoon Diyos, ng kanyang Diyos, na ating Diyos din. Kaya ang sabi niya ay, ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan ninyo. O yung kalalagyan ninyo. Kapag naipaghanda ko ng dakong kalalagyan ninyo, ako'y muling babalik upang kung saan ako nandoon, kayo na may dumuon na kasama ko. Sabi doon sa aklat na sinulat ni Juan na Ebanghelista. Ang tinutukoy niyang pinangakuan niya na babalik ako para kung saan ako nandoon ay dumuon na kasama ko kayo, ay ang kanyang tagasunod. Kaya ang sabi dito, mga kapatid na may minamahal, mga dayuhan lang kayo, nakikitira lang sa mundong ito. Kaya nung sabi, nakikiusap ako, hindi inuutusan, hindi nag-aatas. Nakikiusap si Pedro. Ang sabi, sa inyong talikuran ninyo ang masasamang pagnanasa ng inyong katawan, nakikipaglaban sa inyong espiritu. Ano yan? Yan ang konsensya natin. Di ba totoo na kapag tayo gumagawa ng masama, meron sa ating pagkatao na parang nagsasabi, "Hoy, ba't mo ginawa yan?" Yun ang espiritong matuwid na bigay ng Diyos sa atin. Matuwid na espiritu yon. Matatawag natin konsensya na matuwid. Bakit mo ginawa yan? Bakit ka gumawa ng ganito? Bakit mo ginawa ito? Kaya yan ang sinasabi ni Pedro. Yan ang sabi, nakikiusap ako sa inyong talikuran ninyong masasamang pagnanasa ng inyong katawan na nakikipaglaban sa inyong espiritu. Ang mahirap labanan yung espiritu, hindi ka patutulugin nun eh. Di ba mga kapatid? Kaya sa lahat ng oras, ang sabi, ipakita nyo sa mga taong hindi kumikilala sa Diyos ang matuwid ninyong pamumuhay. Paratangan man kayo, bandang huli, makikita nila ang mabuting ginawa nyo. At darating ang panahon, luluwalhatiin nila ang Diyos. Mga kapatid, yan bang billing yan sa atin? Kailan natin gagawin yan? Dapat noon pa. Kung noon ay ginawa na natin, ipagpatuloy po natin, mga mahal na kapatid. Huwag nating itigil. Tayo po'y naglalakbay lang. Kaya itong mga hirap na ating dinaranas dito sa mundo, yan po kung ihahambing sa mahayag na kaluwalhatian, baliwala po yan, mga kapatid. Ano ang mahalaga sa ating paglalakbay na ito na dapat nating pakatandaan? Next slide po. Ganitong ating mababasa. Ngunit para sa atin, ang langit ang tunay nating bayan. At mula roon, hinihintay natin ng may pananabik ang pagbabalik ng tagapagligtas, ang Panginoong Yahushua, Kristo. Sa pagdating niya, babaguhin niya ang mahihina at namamatay nating katawang lupa at gagawing tulad ng maluwalhati niyang katawan. Gagawin niya ito sa pamamagitan ng kapangyarihan niyang sumasakop sa lahat ng bagay. Mga kapatid, na isulat ni Pablo sa mga taga-Pilipos. Na kanina sinabi din ni Pedro, na tayo naglalakbay lang. Hindi ito ang ating
tahanan. Ang sabi niya, ang langit ang tunay nating bayan. Mula roon, hinihintay natin nang may pananabik ang pagbabalik ng tagapagligtas, ang Panginoong Yahushua. Mula nang tayo ay maging iglesia ni Yahushua, mula nang tayo maalis doon sa institusyon na bago isip natin, hindi na tayo naging mapaghatol. Oh, di ba? Hindi na tayo naging mapaghatol na hindi maliligtas yan, hindi maliligtas yan, dagat-dagat ang apo yan. Sa atin, hindi. Naging open-minded tayo. Di po ba, mga kapatid? Totoo po yun. Ang ating hinihintay, ang pagbabalik sa araw ng rapture, yan ang ating hinihintay. At ang sabi sa pagdating ng ating Panginoong Yahushua, babaguhin niya ang mahihina at namamatay nating katawang lupa. Gagawing tulad ng maluwalhati niyang katawan. Itong katawang ito, sakitin ito. Daming diferensya nito. Minsan ang iba nating mga kapatid, lalong mga magulang, minsan tatahimik na lang kahit may nararamdaman. Totoo po yun, mga kapatid. Di ba? Hindi na natin minsan pinaalam sa mga anak natin, mga kamag-anak natin. Hindi na eh. Sinasarili na lang natin. Pero buhay. Buhay ang ating pag-asa pagdating ng Panginoong Yahushua. Itong katawang ito, nabubulok na ito, itong katawang panglupang ito, babaguhin yan ng ating Panginoon Diyos. Papalitan niya ng katulad ng katawan na taglay ng ating Panginoong Yahushua. Sabi naman pa ni Pablo, sulat niya sa mga taga-Tesalonica, pakinggan natin, ngunit kayo, mga kapatid, ay hindi namumuhay sa kadiliman. Kaya, hindi kayo mabibigla sa araw ng pagbabalik ng Panginoon. Katulad ng pagkabigla ng isang tao sa pagdating ng magnanakaw. Totoo yun. Sapagkat ang ating pinakahihintay ay ang pagdating ng Panginoong Yahushua sa araw ng rapture na yun ang unang pagkabuhay na mag-uli. Kaya pagka ako ay minsan, totoo yun, no, mga kapatid. Nakatingin na ako sa langit baka maya, nandyan ang Panginoong Yahushua. Pagka nakakaranas ka ng sakit sa katawan, kakaranas ka ng kapigatian, saan timitingin tayo sa langit? Di ba? Kita ng Diyos yun. Nakikita ng Ama yun. Nang ibig sabihin lang sa Kanya tayo umaasa. Sa Kanya tayo napasasaklolo. Sabi diyan, hindi na kayo mabibigla sapagkat yun ang inaasahan na natin. Ba't ka pa mabibigla? Hindi tayo nabubuhay sa kadiliman. Sabi pa, dahil namumuhay na kayong lahat sa liwanag at hindi sa kadiliman. Kaya nga, huwag tayong maging pabaya. Katulad ng iba na natutulog. Kundi maging handa at mapagpigil sa sarili. Sapagat ang taong namumuhay sa kadiliman ay katulad ng taong pabaya na natutulog o katulad ng lasing na walang pagpipigil sa sarili. Pero dahil namumuhay na tayo sa liwanag, ay dapat may pagpipigil tayo sa sarili. Gawin natin bilang panangga sa dibdib ang pananampalataya at pag-ibig. At bilang helmet naman ang pag-asa natin sa pagliligtas sa atin sa atin ng Diyos sapagkat hindi tayo itinalaga ng Diyos para sa kaparusahan. Hindi. Kundi para sa pagtatamo ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Yahushua ang Kristo. Namatay siya para sa atin, para kahit buhay pa tayo o patay na sa pagbalik niya, ay mabuhay tayo sa piling niya. Dahil dito patuloy ninyong pasiglahin at patatagin ang isa't isa katulad nga ng ginagawa ninyo. Yan ang ating dapat na maging paninindigan habang tayo narito pa sa mundo, mga kapatid. Hinahanap ng Diyos sa atin ang pagpipigil sa sarili. At para tayo po ay makapabuhay ng mapayapa at mabuhay ng may kabanalan, mabuhay ng matuwid sa harap ng Ama. Ang sabi ho dyan gawin natin bilang panangga sa dibdib
ang pananampalataya at pag-ibig bilang helmet ang pag-asa natin sa pagliligtas. Nandiyan yung tatlo. Binanggit yung pag-asa, binanggit ang pag-ibig, binanggit ang pananampalataya. Ang pag-asa ay mahalaga, ang pananampalataya mahalaga, pero pagdating ng ating inaasahan at sinasampalatayanan, pag-ibig ang mananatili. Kaya doon sa sinabi ni Pablo sa Korinto, may tatlong bagay na mahalaga, pag-asa, pananampalataya, at pag-ibig. Ang dakila sa tatlo ay ang pag-ibig. Kaya kung tayo may pag-ibig, mga kapatid, magagawa nating makapamuhay tayong mapayapa sa harap ng ating kapwa-tao, kapatid man natin, hindi. Pag-ibig at dapat na mamayani sa atin. So yan ang hinihintay natin, ang pagdating ng Panginoong Yahushua. Habang tayo naghihintay, mga kapatid, taglayin natin itong panawagan sa atin ng Ama. Taglayin natin ang pag-ibig. Pag may pag-ibig, magagawa natin ang lahat sa kapurihan ng Ama. At kapag may pag-ibig, ang Diyos ay sa atin. Ano man ang ating maranasan, mga kapatid, sumampalataya tayo. Lumuhod tayo sa Diyos. Manikluhod tayo at tumawag tayo sa Ama. Sabihin natin sa Ama ang halos mabigat nating pasan. Ang mabigat nating mga dalahin sa buhay. Ang nararamdaman natin, ang karamdaman natin. Ang nararanasan natin, na minsan ay nasasabi natin kahirap na ng buhay na ito. Iba't iba ang nararanasan natin. Sa Kanya natin idulog. Sa Diyos natin ipaalam at isumbong ang lahat ng ito. Tumayo kayo, mga mahal na kapatid. Tayo po ay mananalangin. Aming Ama, salamat po ng marami sa iyo. Naman namin kung gaano mo kami kamahal. Kung gaano ang kagustuhan mo na kami po ay maging dapat. Hindi ang paggawa ng mabuti ang aming ipagyayabang para kami iligtas. Hindi po yun. Sapagkat kami maliligtas sa magitan po ng aming pagsunod sa iyong bugtong na anak, siya lamang at wala ng iba. At ang paggawa ng mga bagay na gusto mo, sapagkat ikaw din ang may layon. Nilikha mo ang tao para sa paggawa ng mabuti. Sa paggawa namin ng mabuti, nandiyan ka para kami po ay samahan. Sa paggawa namin ng masama at pakiayon sa makamundong paraan ng pamumuhay, daranas kami ng iyong pagpaparusa. Kaya aming hinihiling sa iyo, palibhasa tao kami na minsan ay may kahirapang isiping ang ipinagagawa mo sa amin na mahalin ang kaaway, ibigin sila. Pero ang lahat ng ito, Ama, ay makakaya namin kung sasaamin ka. Bigyan mo kami ng kababaan ng loob. Isuko namin ang aming sarili sa iyong kalooban, sapagkat walang sino mang sumusunod sa iyo ang mapapariwara at mapapahama. Dugtong na aming panalangin ay alalahanin ang mga kapatid namin na nasa iba't ibang lugar na mahihirap, ang mga kapatid naming may dalahin sa buhay, may mga karamdaman, may iba't ibang mga problema na napakabigat. Ama, sa isang tinig, aming inihiling sa iyo na samahan mo kami sa natitirang buhay namin. Sa aming paglalakbay, samahan mo kami, Ama, upang mamuhay kami na nakalulugod sa iyo. At mga bagay na aming gagawin ay mga bagay na siyang naaayon sa gusto mo. Salamat po ng marami sa aral na ito. Sumasampalataya po kami na minsan mo pa kaming pinalakas. At ang aming pong pag-asa, sana huwag kaming mabigo. Pagdating ng Panginoong Yahushua, mabuhay ang mga magulang namin. Makasama sa unang bubuhay maguli.
at kami makasama kung abot ang buhay sa pagsalubong sa iyong anak sa harapan upang kami magkaroon din ng katawang maluwalhati. Hindi na katulad ng katawang ito na punong-puno ng karamdaman at mga sakit na aming dinaranas. Purihin ka, Ama. Sinasamba namin dakilang Yahuwah, pinupuri ka namin. At sana'y patuloy mo kaming samahan sa aming paglalakbay. Ang lahat po ay aming dalangin sa pag-asang tinanggap mo sa ngalan po ng iyong anak, ang Panginoong Yahushua HaMashiach. Amen. Amen. Biyayang pagliligtas ng ating Panginoong Yahushua, ang pag-ibig ng Diyos na si Yahuwah, at ang patuloy na paikilakip ng Espiritu Santo, siya nawang sumaating lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Mga mahal na kapatid, meron tayong tagubilin. You can give your donations at www.ofirfa.com and offerings at churchofyahushua.org. At patuloy nating isama po sa ating pang-araw-araw na panalangin ang buong sangkatauhan, leader ng mga bansa, leader ng mga relihiyon, na sana'y magkaroon pa ng kapayapaan at tayo mabuhay ng ayon sa kalooban ng Ama. Hanggang diyan po tayo natatapos na, mga kapatid.